lalaki, ganun din dapat ninyo mahalin ang inyong mga asawang babae. Na kahit na hindi mo siya maintindihan, mamahalin mo pa rin siya. Hindi mo siya iiwan. Na kahit na sobrang masama ang ugali niya, mamahalin mo pa rin siya. Bakit? Yun ang design ng Panginoon. Hindi yung hindi mo na maintindihan yung asawa mo, ang tingin mo sa kanya, immature. Di ba? May mga ganun eh, parang nagpakasal ka, tapos pagkatapos yung magpakasal, sasabihin mo, immature yung asawa mong babae. Hindi ganun. Bakit mo pinakasalan? Kung ganun yung pagtingin mo sa kanya. Amen? So, kailangan mong unawain. Bakit? Kasi ang mga babae, katulad ng sabi ko kanina, meron silang ugali na talagang mahirap intindihin. Ganyan kasi yung design ng Panginoon sa kanila. At tayo mga lalaki, kailangan talagang unawain hanggat kaya natin. Hindi talaga hanggat kaya natin, talagang kakayanin natin. Amen? Kasi ganun ang pagmamahal na design ng Panginoon. Sabi nga, kailangan mag-alay ng buhay. Kung hindi natin kaya mag-alay ng buhay para sa kanila, then huwag kang pumasok sa relationship. Huwag kang pumasok sa pag-aasawa. Tama? Para hindi masira yung magandang design ng Panginoon. Kahit na bumangera yung asawa mo, dapat mahal mo pa rin siya. Amen. Ang lalaki, parang malungkot na tayo. Amen? Sabi niya, pwede naman pastor, basta titaypang ko lang yung bibig. Amen? Yan ba? Marami kasi, or kadalasan ganito, kaya nasisira ang family. Yung mga lalaki, mahal lang nila yung asawa nila kapag ka nanliligaw sila. Kapag ka 1 taon, 2 taong mag-boyfriend, girlfriend. Amen? Sa una lang masaya. Ganun. Parang ganun, di ba? Hindi ganun realidad. May mga ganun talagang lalaki. Kaya nga kailangan nating maintindihan eh. Kailangan nating maunawaan. Amen? Mahal lang natin sa simula. Minsan ganun tayo. Kadalasan magaling lang tayo sa simula. Pero hindi yan ang design ng Panginoon. Ngayon na naririnig natin ito, importante na simulan natin. Baguhin natin na kailangan pala magstay ako hanggang dulo. Amen. Diba? Mamahalin natin yung binigay sa atin ng Panginoon hanggang wakas. Amen. Yan ang design ng Panginoon. Para hindi masira yung pamilya na dinisenyo ng Diyos. Amen? Todo pasikat tayo pag nanliligaw. Laging sinasabihan ng I love you. Ha? Pero pag tumagal na, nawawala na. Nawawala na. Marami pong ganyan. At yan, isa yan sa mga nagiging dahilan kung bakit maraming pamilya ang sira na ngayon. Kaya nga boys, makinig kayo. Ang totoong pagmamahal ay hindi nasusukat doon sa palaging hawak-hawak mo yung kanyang kamay. Amen? Ang totoong pagmamahal ay nasusukat kung kaya mong manatili doon sa hangganan. Amen? Amen ba? Kaya nga pansinin ninyo, sa wedding vows, anong sinasabi sa wedding vows? For better or for worse. In sickness and in health. Diba? Diba? Till death do us part. Hindi araw-araw masaya sa relationship. Tama? Hindi araw-araw masaya sa family. Kaya nga sabi, for better or for worse. Ibig sabihin, masaya o malungkot, pangit o maganda ang nangyayari, dapat nag-stay tayo. At ang nagtatrabaho nun at ang dapat gumagawa nun ay walang iba kundi tayong mga lalaki. Kailangan tayo yung magbubuklod lagi sa ating pamilya. Amen? Tayo yung laging yayakap sa kanila. Kailangan maramdaman nila na tayo talaga ang leader ng ating pamilya. Kahapon sa mentoring namin, mga lalaki, sabi ko, tayo mga lalaki ang inatasan ng Panginoon na maging head ng ating family. Amen? Amen?
It must be realistic. Dapat totoo. Pangalawa, it must be sacrificial. Amen? Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 25 to 26, sabi niya, husband, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Binigay niya yung kanyang sarili. Amen? Tayo din. Dapat handa tayong ialay yung sarili natin. Kailangan nating magsakripisyo. Tama ba? Amen. Huwag po nating sasabihin na, bakit kailangan palagi na lang yung babae ang iniintindi? Wala ba akong karapatang iintindihin? Yung mga lalaki biglang nag-iwo-iwo na. Amen? We need to sacrifice. Boys, makinig kayo, kailangan nating magsakripisyo. Kaya pala naglalaba. Ayun, tama. Totoo po yan. Kaya naglalaba. Kaya kailangan maglaba. Kahit na parang tingin natin, hindi ko trabaho to, di ba? Hindi ko trabaho to kasi ang trabaho ka magtrabaho. Kailangan maglaba. Tama. Ganon ang pagsasakripisyo. Alam niyo po, kayong mga asawang babae, pag nakita ninyong pinaglalaba kayo, naglilinis, pasalamatan ninyo. Kasi that is a sign ng pagsasakripisyo niya para sa inyo. Tandaan ninyo, ang lalaki, mataas ang pride. Kung mataas ang pride ng babae, ang lalaki ganun din. At ayaw nila nang napapahiya sila. Kaya nga sabi ko kanina, kailangan nire-respeto sila eh. Di ba minsan, mga mangyayari, yung mga lalaki ayaw na talaga nila maglaba, ayaw talaga nila maghugas. Bakit? Kasi parang tingin nila, hindi ko to trabaho eh. At kapag nakita ninyong ginagawa yun ng asawa ninyo, sign yun na siya ay nagsasakripisyo para sa inyo. Amen. You need to appreciate them. Amen? A-appreciate mo sila palagi. Pasalamatan. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Diba? Alam niyo po, pagmamahal, sacrificially, ibig sabihin, sometimes, meron kang mga bagay na kailangan i-give up. Yes. Kailangan i-give up mo yung oras mo sa barkada para sa pamilya mo. I-give up mo yung mga bagay na dating ginagawa mo. Kaya nga pagka ikakasal, di ba? Sabi doon, may napanood ako, pagka daw ikakasal yung lalaki at babae, yung lalaki, hindi sa wedding mo mga kumatin. Saan? Sa burial. Alam niyo kung bakit? Kasi yun na yung time na mamamatay na yung dati niyang buhay. Yung kalayawan, yung paglalaro ng basketball, pag-mobile legends, lahat yun wala na kasi papasok na siya sa panibagong chapter ng buhay. Amen. Iiwan niya na yung mga barkada niya na hindi lahat ng barkada niya pwede niya nang samahan. Kasi meron ng pamilya. Yun yung pagsasakripisyo. Amen? Kaya nga boys, mga kabataang lalaki, makinig! Mga kabataang lalaki, huwag kang, kanina sabi ko huwag magpapaligaw. Ngayon yung mga lalaki naman, huwag kang manliligaw kung hindi mo pa kayang mag-alay ng buhay. Amen. Ulitin ko, mga kabataang lalaki, tingnan ninyo ako sa mata. Huwag kang manliligaw kung hindi mo pa kayang mag-alay ng buhay. Kasi kapag naligaw ka, kasi maganda lang siya, kasi sexy, tapos hindi mo alam kung saan patungo, hindi mo alam yung bigat ng pagpasok doon, masisira yung design ng Panginoon. Kasi kailangan nating magsakripisyo. Amen? Bakit? Kasi pag hindi ka handa, sisirain mo din yung magandang design ng Panginoon. Gusto mo ba na maging ganun ang family mo in the future? Then, you need to prepare yourself. From now on, ihanda mo yung sarili mo. Kailangan i-cultivate mo, i-nurture mo yung sarili mo na kailangan ready ako. Pagpasok ko na kahit sino yung matagpuan ko, yung ibibigay sa akin ng Panginoon. Kung masungit to, dapat kaya kong magsakripisyo. Amen? Ganun ang pagmamahal. Kaya mga babae, kabataang babae, pag may manliligaw sa inyo, tanongin ninyo, kaya mo bang mag-alay ng buhay? Diba? Dapat ganun. Kaya mo bang mamatay para sa akin? Kaya mo bang iwanan lahat ng bagay na ginagawa mo para sa akin? Siyempre, pag nagliligaw yan, lahat yan kayang iwanan. Tama, di ba? Halimbawa, naninigarilyo. Ay, ayaw ko sa naninigarilyo.
O sige, hindi na para sa'yo. May pagganun-ganun pa. Pero pag mag-asawa na, pag pigilan mo si Lilo, ipigilan mo ako. Tatamaan ka sa akin. May mga ganun di ba? Kaya kailangan, handa ka, mga babae. Pagka may nanliligaw sa inyo, ganito tanong ninyo. What is your vision in life? Di ba? Parang sobrang sosyal. What is your vision in life? Dapat ganun. Tanungin mo, saan ka ba papunta? Bakit? Kasi kapag hindi sila makasagot, hindi nila alam kung saan sila papunta, ibig sabihin, hindi sila handa. Amen? Kaya kailangan ninyong maging aware. Bakit? Kayong mga babae ang magbibigay ng approval sa mga lalaki para maging kaparte kayo ng pamilya na bubuin niya. Tama? Kaya kailangan ninyong maging aware. Kung halimbawa pagsagot niya, sumagot siya, meron siyang vision, meron siyang mission. Simple lang sagot mo. You're cute. Ganun lang na, di ba? Amen ba? Amen. Kailangan kasi alam natin kung saan papunta. Number 3, na characteristics ng husband's love. It must be purposeful. Sabi ng Ephesians chapter, 5, sabi dyan, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. And last, sabi dyan, so husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Sabi dyan, sanctify them through the Word of God. Tayong mga lalaki, ang anong inatas sa atin ng Panginoon, tayo ang maglilid. Dapat tayo ang nagtuturo sa ating mga asawang babae papaano lumapit sa Panginoon. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo dapat ang leader. Dapat tayo nag-i-encourage sa kanila na mag-aakay papunta ng simbahan. Hindi tayo ang inaakay. Amen. Tayo ang ulo ng pamilya. Kahit sa mga bata, tayo yung mag-aakay sa kanila. Ano pa sabi doon? That he might present her to himself a glorious church, not having spot or... Kailangan inaayos natin, inaasikaso natin yung asawa, yung mga babae. And last, sabi dyan, dapat mahalin natin sila katulad ng pag-aalaga natin sa ating sarili. Kung paano natin minamahal, pinapagandang lalaki, kung paano natin pinapaganda yung sarili natin, inaayos yung sarili natin, ganun din dapat yung pag-aayos natin sa kanila. Amen. Sa madaling salita, everything na meron sa buhay nila, dapat tayo yung gumagabay, tayo yung nag-aayos sa kanilang buhay. Huwag po natin pababayaan yung mga asawa natin. Amen? Yung partner natin. Bakit? Kasi yun ang design ng Diyos sa atin. Kailangan meron kang purpose. Bakit mo siya minamahal? Meron kang purpose. At ang purpose mo ay para mailapit sila sa Panginoon. Amen? Madala sila sa paanan ng Diyos. Amen ba? Dapat tayo yung maging leader ng ating pamilya. Amen? Amen. Kaya mga kabataang babae, huwag kayong magmamahal ng lalaking ilalayo kayo sa Panginoon. Lalo na nandito na kayo ngayon. Huwag kayong magmamahal ng taong ilalayo kayo sa Panginoon. Amen? Ulitin ko. Kahit i-note nyo pa mamaya. Huwag kayong magmamahal ng lalaking ilalayo kayo sa Panginoon. Dapat ang lalaki na yan ang maglilid sa inyo papunta sa Panginoon. Amen? Pag ilalayo kayo, X sila. Okay? Baka hindi galing sa Diyos yan. Amen ba? Amen. Kailangan natin mag-set ng standards. Ano ba yung standards natin? Dapat meron kayong negotiable and non-negotiable. Sa non-negotiable, syempre, nandun yung dapat mahal niya si Lord, kung mas mahal niya si Lord kumpara sa'yo. Dapat ganun. So, sa mga non-negotiable, kayo na bahala kung ano yun. Pwede nang kasama dun yung gwapo, ganun. Ay, kaso, pasensya na, wala na ata kayo mahanap ng gwapo.
Mga mabait, ganun, matangkad, mga tall, dark, and handsome, ganun, diba? Set ang standard. Pero dapat meron dun yung non-negotiable, yung hindi kayo ilalayo sa Panginoon. Amen? Malinaw po yun, mga lalaki, sa mga asawang lalaki. Husband, love your wife. Amen? Mahalin natin yung mga babae. Number 3, children's responsibility. And I think, lahat ito para sa atin na nandito. Bakit? Dahil tayo lahat ay anak. Tama? Lahat tayo anak, di ba? Amen. Sabi ng verse 20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. So, para sa mga anak, we need to obey our parents. Huwag po tayong magtigas-tigasan ng ulo sa ating mga nanay at tatay. Amen? Alam nyo, ito ang nagiging simula ng pagkasira ng pamilya. Yung kapag yung anak hindi marunong makinig, hindi marunong sumunod sa kanyang mga magulang. Tandaan niyo, yung magulang natin ay nilagayan ng Panginoon para sila yung ating susundin. Tama? Si Jesus Christ, yung ating mga magulang, and then tayo. Kung tayo mga anak, laging suwail, laging nagdadabog sa ating mga magulang, kailangan mong baguhin yung ugali na meron ka. Amen. Hindi ditong nagdadabog pa. Kanyang magulang. Wala nang magulang. Sino dito yung sumasagot pa sa kanyang magulang? Di ba? Dapat simula ngayon, babaguhin natin yung sarili natin. Amen? Alam nyo ba na ito ay kasama sa 10 utos ng Panginoon? Di ba? Honor your father and mother. At pinaka-importante yan, kapag hindi mo ino-honor at hindi mo sinusunod ang iyong mga magulang, meron pong consequences. At sa Bible, ang daming pwedeng mangyari sa atin. Sabi ni Exodus chapter 21 verse 17, ano sabi? Sa mga kabataan na hindi marunong sumunod sa kanyang mga magulang. And he who curses his father or his mother shall surely be put to death. Oh, alam niyo na. Bible ang may sabi. Kung hindi ninyo sinusunod, sinusumpa ninyo magulang nyo, ano mangyari sa inyo? Mamamatay kayo. Ano pa? Leviticus chapter 20 verse 9, for everyone who curses his father or his mother shall surely be put to death. He has cursed his father or his mother, his blood shall be upon him. Diba? Gusto ba natin mangyari yun, mga kabataan? O mga anak, lahat ng anak na nandito? Hindi ibig sabihin may pamilya na tayo, hindi ibig sabihin malalaki na tayo, ay pwede na nating sagot-sagutin yung mga magulang natin. Tama. Hindi ganun. Sa mundo, iba. Ang standard ng mundo, iba. Pag nag-18 ka, pwede ka na magsarili. Bahala ka sa buhay mo, walang pakialam magulang. Hindi ganun. Kahit po may mga asawa na tayo, kahit may sarili na tayong pamilya, we need to respect our father and mother. Amen. Alam niyo po, ito ang masakit na katotohanan. Pag tayo lumaki na, maraming pamilya, pag nagkapamilya na, naiiwan na yung nanay tatay sa bahay. Pinababayaan na. May sakit, pinababayaan. Kung saan-saan nagpalaboy-laboy. Gusto nyo bang mangyari sa mga magulang ninyo yun? Kahit wala tayong pera, kahit wala tayong kakayanan, kailangan nating alagaan yung magulang na binigay sa atin ng Panginoon. Kahit na meron na tayong sariling pamilya. We need to honor them. Kasi yan ang utos ng Panginoon. Proverbs 30 verse 17. The eye that mocks his father and scorns obedience to his mother, the ravens of the valley will pick it out, and the young eagles will eat it. Huwag mo natin papastusin yung mga magulang natin. Huwag natin ipapahiya yung mga magulang natin. Mga kabataan, makinig kayo. Kasi, kadalasan, tayong mga kabataan yung ganito. Lalo na yung generation ngayon. Alam niyo kung bakit? Marami kasing karapatan ngayon. Ang mga kabataan. Bawal sila paluin, bawal na sila ng kung ano-ano. Amen? Pero tayo, na alam natin yung katotohanan, dapat pakinggan natin. Dapat isabuhin natin.
kung gusto nating maging maayos, mabalik sa magandang disenyo ng Diyos yung ating pamilya, dapat sinusunod natin kung ating mga magulang. And last but not the least, para sa lahat ng magulang na nandito, alam mo po kasi balance yan, yung anak at yung magulang. Parents' responsibility. Sabi ng verse 21, Fathers, do not embitter your children, lest they become discouraged. Sa mga magulang po na nandito, dapat tayo yung role model ng ating pamilya. Amen. Katulad ng preaching ni Pastor Meli na nakaraan. Maraming mga kabataan, maraming mga anak, ayaw bumalik sa tahanan. Alam mo kung bakit? Marami silang naririnig na hindi tama sa kanilang magulang. Sabi ni Pastor Meli nakaraan, sinasabihan mo ng ano ka ito? Malas. Malas, walang mangyayari sa buhay mo. Those words, kapag po nang gagaling sa ating mga magulang at narinig ng ating mga anak, tumatanim yun sa puso. Kaya mga magulang, we need to be aware. Everything na ating bibitawang salita dapat isipin natin sa kanila. Bakit? Kasi malayo pa ang pupuntahan nila. At kapag natanim sa puso nila yun, dala-dala nila hanggang sa paglaki nila. Amen. Kaya pagdating ng araw, yung mga kabataan, kapag lumaki na, ano nangyayari? Kalaban nila, magulang nila. Tama. Kailangan nating matutunan ang tamang pagdidisiplina sa ating mga anak. Tama? Sabi dito, paano natin na-embitter yung ating mga children, yung ating mga anak? Sabi dyan, number 1, how do you embitter your children? Number 1, letter A, by not disciplining them. Amen? Maraming mga magulang ngayon takot ng disiplinahin ang kanilang mga anak. Tama? Tama. Mapapansin niyo sa labas. Wala nang pakialam magulang kahit alauna na umuwi na madaling araw. Wala nang tamang pagdidisiplina. Tama? Okay na lang. Malalaki na sila, kaya na nila sarili nila. Hindi po ganun. Magulang tayo, lalo na't nasasakupan natin, nasa poder natin, asikasuhin natin, disiplinahin natin kahit na malaki na sila, kahit na may pagmamalaki na sila. Sabi ni Pastor Glenn nakaraan, maraming mga anak, nung nagtatrabaho, gumanda ang buhay. Ano nangyari? Kalaban yung magulang. Hindi na nagiging tama yung magulang. Pag mali, kahit paanong status niya sa buhay, ikaw ang magulang, kailangan mong sabihin sa kanya. Hindi mo pwedeng yung mali, pwedeng maging tama. Amen? Pag mali-mali, kailangan natin yung standard natin nandoon. Kadalasan nangyayari, ang ganda ng standard natin, pero pagka dumating na tayo sa time na malalaki na yung mga anak natin, wala na tayong kaya, or may mga sarili ng kaya yung mga anak natin, ang nangyayari? Yung standard na meron tayo, bumababa na. Okay na lang din. Mga magulang, we need to set also standard para sa mga anak natin. Paano natin sila didisiplinahin? Amen? Amen ba? Amen. At tayo namang mga anak, magpadisiplina tayo. Huwag tayo magtaas-taasan ng pride sa ating mga magulang. Amen ba? Yes. Yung mga kabataan, di na makaimik. Sabi niya, grabe naman to si Pastor. Bakit alam na alam yung ugali ko? Hindi ko po alam. Word ni Lord yun eh. Number 2, paano natin na-embitter yung ating mga children? By abusing them. Aminin ninyo sa akin at sa hindi. Maraming mga magulang, inaabuso yung mga anak. Bakit? Kasi sila yung nasa authority. Amen? Abuso naman tayo, sobra. Lahat na lang ng pwede nating ipagawa sa anak natin. Sige na lang. Huwag naman tayong sobrang abuso. Amen? Huwag po nating abusuhin yung ating mga anak. Amen? Dapat tamang pagdidisiplina na. Balansihin natin. Ano ba yung tama? Minsan kasi tayo mga magulang, ang tingin natin sa sarili, wala na tayong mali. Diba? Lahat tayo tama. Amen? Ay, hindi na tayo nakikinig sa ating mga anak. Kailangan din natin minsan makinig sa sinasabi ng ating mga anak kasi baka meron nga tayong mali. Amen. Mga magulang. Amen? Minsan, kadalasan yung mga magulang, ano sinasabi? Kadalasan kasabihin nila, tumigil-tigil ka. Papunta ka ba lang, pabalik na ako. Eh, bakit ka bumalik? Mali ka, no? Di ba? Kadalasan ganun eh. Alam ko lahat ng bagay. Hindi.
Hindi lahat natin alam. Kailangan nga dapat nag-uusap eh. Para yung design ng Diyos na maganda sa family ay manatili. Kasi kapag hindi tayo nakikinig sa isa't isa, masisira. Amen ba? Malinaw. Amen. Number 3, by neglecting them. Ito po ang pinakamasakit. Yung kapag wala ka ng pakialam sa anak. Pinababayaan. Nineneglect mo siya. Isa sa mga reason bakit maraming kabataan ang hindi nananatili sa tahanan, laging nasa barkada, laging nasa labas, kasi yung mga magulang hindi sila na-appreciate. Yes. Kahit po sa mga simpleng bagay, i-appreciate natin yung mga anak natin. Amen? Marami kasi nanineglect na natin. Kaya pansinin niyo, yung mga kabataan na laging nanineglect, saan sila papunta? Napapariwara kadalasan. Amen? Nalalayo sa loob nating mga magulang. Amen? Kakamustahin din po natin yung mga anak natin. Anak, kamusta ka? Kamusta ang pag-aaral? Kamusta ang trabaho? Bakit? Kasi hindi mo alam eh. Baka sobrang busy mo na sa mga bagay-bagay, yung anak mo naghihintay pa ng mga musta sa'yo. Mga musta ka. Kaso hindi mo nagagawa. Nineneglect mo lang siya. Anong mangyayari? Yung sakit at yung bigat sa puso, padagdag ng padagdag, hindi naiibsan. Kasi nineneglect natin. Kaya kailangan nating maintindihan yung duty natin, yung responsibility natin bilang mga magulang. Amen? Kung gusto po ninyo na hindi mabarkada yung mga anak natin, gusto ninyo na manatili sa tahanan, huwag nating i-neglect yung mga anak natin. Amen. Bigyan natin sila ng attention. Amen? Amen po ba? At itong mga responsibility na ito, kailangan sinasabuhin natin. Every one of us na narinito sa kwartong ito, may mga kanya-kanya tayong responsibility. Amen? Ngayon ang tanong, kaya mo bang gampanan yung responsibilidad mo bilang part ng family? Amen. And kung gusto mo na maging na bumalik sa original na design ng Panginoon yung pamilya natin, kailangan mo maunawaan at ipamuhay yung responsibility na meron ka bilang part ng family. Amen? Yes. Amen? Amen. Ano yung unang responsibility para sa mga babae at sa mga asawa? Submit. Pangalawa, sa mga lalaki, sa mga asawa, love Other wives. your wife. Sa mga anak, children, obey your parents. And lastly, sa mga parents, do not provoke or do not embitter your children. Amen? Madaling kabisaduhin, di ba? Colossians chapter 3, verse 18 to 21. Pwede na magkabisado yung mga kabataan. Dami ng verse, 4 agad, di ba? Amen? Yung mga responsibilidad na yun, dapat ay maisabuhay natin. Amen. Amen? And in conclusion, sabi dito, God's design for our family is beautiful. And it is our duty to preserve this beauty by knowing our responsibility. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kung tayo po ito kayo.